Taas ang kamay. Taas naman. Sumayaw tayo. I got a Christian spirit down in... Sasayaw ka naman. Where? Hindi yung inire-recommenda ng kanya sarili. Maniwala kayo sa akin, ako yung man of God. Maniwala kayo, ako yung sugo ng Diyos. Sabi ni Manalo, ako ang ibong mandaragit. Ako ang anghel sa sikatan ng araw. Ako. Ako sila nakagawan doon. Ang paniniwalaan natin, yung ipinagtatagubili ng Diyos. Mas marami yung manghuhot-hot. Mas marami ang mga plastic, mga mapagpaimbabaw na kagaya ng mga eskribas at pariseo nung araw. Mas marami yon. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back! Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular shows, sa ating mga baguhan. Oy, welcome po kayo, tuloy po kayo dito sa Usap-Usap University. Ang ating pong ginagawa, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, preaching, homily, sermon, yan, lahat po ng mga nire-request po ninyo and mga submissions, ina-accept po natin yan, nilalagay sa priority list, and then we give a reaction. And syempre, while binabati ko yung ating mga baguhan, ang atin syempre din na U3 community, o kung subscriber po kita, maraming salamat po. We are close now to 204,000 subscribers na po dito sa ating U3 community, and sa ating episode ngayon, ating bibigyan ng reaksyon ang isang preaching actually ng pinaka-in-demand. Ayan, pinaka-requested talaga sa lahat ng mga preachers dito sa Usap-Usap University, si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. And sa aking background sa pag-aanalisa, dati akong university debater, member ng International Public Speaking Organization at representante ng Pilipinas last year at ngayon sa komperensya na inorganisa ng Harvard Universities America. So mga ka-U3, hindi po ako member ng MCGI, expect na maaring mag-agree ako or mag-disagree ako sa aking mga napapanood, but definitely wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi na isang particular na relihiyon ay dapat yung kaaniban or wag niyong kaaniban. Ang sa atin lamang, genuine, honest na reaction as we are watching the video for the first time. So let's watch this video together. Sabihin niyo po ako, let's go! Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon ngayong oras na ito, mga kapatid, mga kababayan, at lahat ng mga taga-subaybay ng palatuntunan ito ang dating daan. Muli po sa tulong ng Diyos tayo'y naririto at umaasa kami na sa susunod na isang oras ay makapiling kayo sa isang malayang pag-aaral ng Biblia para sa kapakinabangan ng ating mga pagkatao sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngayong oras na ito, patuloy po tayo sa ating ginagawang krusada ng pagbubunyag ng iba't ibang mga katiwalian sa pananampalataya. Nakita natin noong nagdaang linggo ang malaking pagkakamali ng mga nagsasabing magra-rapture daw noong Oktubre 9 at yun namang isa'y Oktubre 28. Yan naglumabas po sa pangyayari at sa pamamagitan ng Biblia na yung mga taong yung mga bulaan, mga sinungaling, mga mangangaral na panggagalingan ng pagkaligaw kung hindi tayo ganap na mabibigyan ng karapatang o karapat-dapat na impormasyon sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Kaya ngayon pong oras na ito, mga kababayan, ay minagaling naming sa tulong ng Diyos ay ipaglingkod sa inyo muli ang isang paksa ng pag-aaral na may kinalaman sa mga nagaganap na ito sa ating panahon. Alam nyo, kung ating iisipin, isa lang naman ang ugat niyan, lahat na yan Yang hula-hulang mali, yang pag-aaral ng pangangaral ng mali, pagbibigay ng maling pag-asa sa mga tao, malaking perwisyo sa sosyedad yan. Alam niyo sa Korea, napakaraming nagbenta ng ari-arian. At pagkatapos nagsasayawan doon at dadating na ang Panginoon Kristo Sa ganap pikong alas 11, dadating na. Sayawan ng sayawan, wala na silang pakialam sa mundo. Pati mga inhinyero, pati mga arkitekto, pati mga doktor, sayawan ng sayawan doon. It doesn't matter. Miski rito sa may, LDP building ba yun? Dito sa may Quezon City. Yung mga nakumbirti nilang mga Pilipino. Ngayon, meron ding mga kababayan tayo na nagbenta raw nung kanilang pag-aari dahil nga naniwala silang yung rapture ay noong 28 at noong 9. Sa bagay, hindi na po bago yan sa mga born again daw sila Bakit? Noong 1988 meron ding grupo ng born again na nagsabing March 1988 daw ang
rapture. Pare-parehong napatunayang mali ang mga bagay na yan. Ngayon, iisa po ang pinanggagalingan yan, mga kababayan. Yung pagkakaligaw, yung pagkakaturo ng mali sa mga tao, ang pinanggagalingan yan ang ugat yung mangangaral. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo. Pakinggan nyo't gusto kong basahin sandali itong talatang. Alam na ninyo ang talatang ito. Sasariwain lang natin sa pagtuturo ng kasulatan. Ganito ang sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Hindi naman natin pala masisisi si Kristo May pauna siya Mag-ingat ang wika Si Kristo kayo mismo. na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita nyo? Kaya kung kayo aanib sa relihiyon, mga kapatid, mag-iingat kayo. Mga kababayan, bago nyo tanggapin ang isang samahan o ang isang mangaral, ingat muna, suriin nyo muna. Bakit ko sinasabi ito? Kasi may babala si Kristo, mag-iingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. At ito'y totoo. Bagaman maraming mga propeta sinasabi ang mga tao na popular daw silang mga propeta, kagaya ni Baha'u'llah nung Baha'i Faith, kagaya ni Zoroaster ng relihiyong Zoroastrianism, kagaya ng iba't ibang mga kinilalang tao sa relihiyon, ang totoo yung sinabi ni Kristo. Sa mga huling panahon, marami ang magsisiparito. Sa pangalan ni Zoroaster? Hindi. Sa pangalan ni Buddha? Hindi. Maraming magsisiparito sa aking pangalan, ang sabi ni Kristo. Kaya hindi ba ang katuparan ngayon yung nagkalat na yung mga born again daw sila? Mga matik-matik? Di ba? Ang lahat na yan, ang daladala, hindi pangalan ni Buddha, kundi pangalan ni Kristo. Katuparan nung sinabi ni Kristo, marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya sa panahong ito, mas marami ang ligaw kaysa sa totoo. Mas marami ang naililigaw kaysa sa naitutunsun sa tamang landas ng katwiran. Yan ang senaryo sa ating panahon. Ba't hindi mo sasabihin marami na ililigaw? Biro mo. May daladalang panyo. Mahalaga yung kayang panyo. Yung isa naman, walang panyo. Kaway-kaway. Yun, saan mo pinagkuha yun? Asa sa Biblia yun? Wala yun Kaya sabi ko, ligaw na ligaw, sasayawan Oh? Sasayawan, samantalang sa Biblia, doon sa panahong Kristiyano, wala namang mababasang yung mga Kristiyano nagsayawat ng rock and roll pa Wala nun wala nun. Saan kayo makakakita sa Biblia? Mga Kristiyano nag-rock and roll. At may combo. Pagkatapos kalahating oras, puro awit at yung salita ng Diyos 15 minutos na lang kung pag-aralan. Kaya ngayong umaga o ngayong hapon o ngayong kahit anong oras ninyo marinig, kahit marinig nyo ng gabi ang palabas na ito, aalamin po natin sa Biblia, mga kababayan, paano natin makikilala yung talagang mangangaral ng Diyos? Paano po natin siya madidiwaan? Aalamin natin sa Biblia, mga kapatid, para huwag tayong madaya. Aalamin natin ang mga pamantayan ng Diyos na nagpapakilala sa atin kung ang mangangaral ay sa Diyos o kung ang mangangaral ay hindi sa Diyos. Ngayon, para ito'y magliwanag sa atin, umpisahan natin ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng paglagay natin sa isang kalagayang tayo'y
para tayo inosente. Nagustuhan ko pa yung sinabi niyo na ilalagay yung sarili mo na parang inosente. But anyway, before that, so I think nagets na natin yung titulo at saka yung paksa ng preaching na ito. Paano natin malalaman, no, ng isang mangaral nga is ayon sa Biblia, hindi bulaan. And if you notice yung introduction ni Brother Eli sa kanyang preaching, he started with mga false teachers, mga false preachers na mali yung kanilang hula ng mga prediction, no, sa idea nga ng rapture, sa pagbabalik ni Jesucristo. And yung mga dates na nasabi, so 1988 March, ayan yung ibang mga Korean na mga born again. Brother Eli also mentioned, siguro yung malapit sa panahon kung kailan na-shoot yung video na ito, no? So he said October 9, October 28, ayan. So they're giving false hope. But one of the things that I've learned, mga kayuthi, over time, the way I look at people na quote-unquote na deceive, sa mga false religion, to be honest with you, it doesn't matter if you're intelligent, quote-unquote professional, hindi po naging batayan kailanman ang educational attainment para masabi mo na, itong tao na ito, hindi siya maloloko sa isang particular na relihiyon. I'm very sure na kayo po, sa inyo pong actual na karanasan, makilala kayo na nagtataka kayo, bakit siya napa-join sa ganyang grupo? Or, bakit siya napa-join sa, for example, financial na scam, something like that. Hindi lang po kasi intelligence dyan, pagiging professional, ang kumbaga factor para hindi ka maanib o hindi ka sumali sa mga ganitong uri ng mga organisasyon. Minsan vulnerability, minsan personal situation experiences, personal weakness, ayan. So marami pong rason actually. Or maybe a sense of belongingness na lagi ko pong na-mention, no, every time we tackle about religious organization, meron po kasing deep na emptiness na marami sa atin ang nakaka-feel that we feel na ang makakapuno lamang ay brotherhood, ayan, or mga sisterhood, ganyan po. And lastly, before we press play, during Jesus' time, because yung sitas na binigay ni Brother Eli is about Jesus Christ giving a warning, no, na maraming gagamit ng aking mga pangalan ng mga bulaan. So pwede nating makuha, I think, yung 2 lessons about Jesus Christ during this time in the context ng kanyang statement. Number 1, he has the idea of what's going to happen in the future. And number 2, alam niya kahit nung nabubuhay pa siya, yung kanyang magiging impact sa mundo na gagamitin ng kanyang pangalan. So alam niya yung kanyang influence as a human being. He knows na pwedeng gamitin yung kanyang pangalan, mag-take advantage yung mga tao, ginagamit yung kanyang legasiya. Walang alam. Tatanong tayo sa Diyos, sasagutan Diyos. Yung isinagot ng Diyos, yun ang tama. Yun ang totoo. Yun ang atin tatanggapin. Umpisahan natin ang pagtatanong sa Diyos. Panginoon, may paraan ba para makita namin yung mangangaral na sa Diyos? Baka naman wala na kaming pag-asang makakita ng sa Diyos dahil puro sa Diyos na lahat ito Wala naman tumindig na hindi sa Diyos. Sabi ni Joseph Smith, noong 1820, ako ang sugo ng Diyos. Dahil kinausap ako ng Diyos doon sa gitna ng kakahuyan at tinanong ko siya, ang sabi ni Joseph Smith, I ask the personage that is before me, who of this religion I am going to join? But he answered to me and said, you shall join none of them, because all of them are abomination in my sight. Ayun, yun ang sabi ng Diyos kay Joseph Smith. Wala kayo kang aaniban dyan dahil lahat kayo mga mali. Kaya ang sabi ng Diyos, I have a work for you to do. Ayun. Pupunta ka dun sa bundok ng Kumora. May makikita ka ron na mga gintong papel. Book of Mormon. Ano matawag doon? Sa golden plates. At may mga nakasulat doon na characters na kung tawagin ni Joseph Smith and Company ay Reformed Egyptian. Itatranslate mo yon at bandang huli yun ang magiging Book of Mormons. At ikaw ay magtatayo, ang itatayo mo ay ang Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints sa shortcut Mormon. Ayun. Then, 1820, sinugo ng Diyos si Joseph Smith. Ngayon, ipinanganak naman si Mr. Manalo. Noon ding mga panahon 18, wala pang 19 noon 18 pa lang Ngayon, noong 1913, lumitaw ngayon si Ginoong Manalo na siya naman ang sugo ng Diyos. Kaya magkakompetensya na ho sila ni Joseph Smith. Teka muna, may nakalimutan tayo. Doon pala sa Amerika, nag-aagawan na pala noon sa panahon na yun si Joseph Smith at saka si Charles Taze Russell ng saksi ni Jehovah. Sabi naman ni Russell, siya raw ang sinugo ng Diyos para ipangaral sa buong mundo ang pangalan ng Diyos at ang pangalang yan ay Jehovah. Wala nang iba. Ay alam nyo, agawan na agawan yan Ngayon tayo hindi makikipag-agawaan, mga kababayan.
Ang layon ko, kaya ako binubuksan ng pag-aaral na ito sa inyo, para mabigyan tayo ng isang pananaw na magmumula sa Diyos. Kung kikilala tayo sa mangangaral, talaga kayang ito dapat kong kilalanin. Ang mangangaral na ito kaya ay sa Diyos. Ang tanongin natin ng Diyos, meron bang paraan, Panginoon, para makilala namin yun sa Diyos na mangangaral? O baka walang sa Diyos? Baka puro naman sa Diyos, kagaya nung iba. Sabi kasi nung iba, kung pre-pareho lang sa Diyos yan. Kumbaga ka sa parang Christmas tree yan. Sa baba malaki, iba-ibang puntos. Pagdating ka sa dulo, isang point, andun ka ang Diyos. Kaya lahat yan, ikaw papunta sa Diyos. Kung bagay ka pupunta ka sa Maynila, dumaan ka sa MacArthur Highway, dumaan ka sa Super Highway, dumaan ka sa International Highway, makakarating ka ng Maynila. Ganun ang paniwala na iba, puro raw sa Diyos yan. Ngayon, pare-pareho lang naman ka ang Diyos na ating sinasamba, sabi naman nung iba. Ako naman, hindi ako makapaniwala ron pagpauman ninyo. Hindi ako makapaniwalang pare-pareho ang ating Diyos at pare-pareho tayo papunta sa Diyos. Bakit? Tinan ninyo, bibigyan kaya halimbawa. Tanungin mo sa Sabadista, kayo ho, ba't ho kayo hindi kumakain ng baboy kaya sarap-sarap ng lechon ni Ando? Ha? Aba, bawal ng Diyos ang baboy. Ano di man nga? Ayan ang sagot ng Sabadista. Sa mga kapatid, yung Diyos ng Sabadista, bawal ang baboy doon. Ayan. Punta ka ngayon sa Katoliko. O, kapatid na Katoliko, ba't naman ikaw? Yung Sabadista ayaw kumain ng baboy, ikaw naman puro baboy ang ulam mo, araw-araw. Bakit eka? Masama ba baboy? Sabi ng Sabadista, masama. Hindi ka, walang bawal sa Diyos. Sabi ka ng Diyos, lahat ng makakain kainin. Iba naman ang Diyos ng Katoliko. Dahil yung Diyos ng Katoliko, lahat ng pwedeng kanin, kakanin mo. Kaya nga pati bayawak di ba? Subukan mo nga sa Sabadista kung kainin yung bubuli. Pwede ba yun? Sa Sabadista, karol, dumal yan. Hindi. Kaya doon lang sa punto na yun, magkaiba yung Diyos ng Sabadista at saka ng Katoliko. Eto pa isa. Tanungin mo doon sa isa, ano bang araw ang pagsamba? Sabado ika. Yan, Sabado ang pinabanal ng Diyos. Ang Diyos ang may utos na Sabado pagsamba. Punta ka sa Iglesia ni Cristo. Ano ba araw pagsamba? Webes at saka Linggo. Hindi mo ba pwede Sabado? Hindi ka. Ang utos ng Diyos ay Linggo. Saka Webes. Yun naman ay ikaw Webes, napagkaisahan namin yon. Ang tanong ko sa inyo, tanong ko, pareho ba ngayon ang Diyos ng Iglesia ni Cristo at ang Diyos ng Sabadista? Hindi. Bakit? Yung Diyos ng Sabadista, bawal ang baboy, bawal ang talongka, bawal ang alimango, bawal ang walang kaliskit, bawal ang alamang. Maraming bawal. Pero yung Diyos naman ng Katoliko, walang bawal. Wala. Basta makakain. Kakainin mo. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Iba naman ang Diyos ng mga charismatic. Bakit? Bawal ng Diyos ka magsigarilyo. Sabi ng mga charismatic. Sabi naman ng Iglesia ni Ginoong Manalo, hindi bawal ang sigarilyo? Walang nababasa sa Biblia, bawal ang magsigarilyo. Basahin mo diyan may bawal sigarilyo. Naisip ko tuloy, wala ring mababasa sa Biblia, bawal ang magsyabu. Baka kaya libre rin ang syabu sa kanila. Dahil walang mababasa bawal ang syabu. Dahil wala yung syabu sa Biblia, wala yun. Ganon ang katwiran na iba. Kaya dyan, makikita nyo, mga kababayan, hindi totoo ang pare-pareho Diyos natin Hindi totoo. At hindi totoo, papunta tayo lahat sa Diyos. Ngayon, alin ang totoo? Panginoon Diyos, gusto naming makakita ng mga ngaral na totoo. Ng mga ngaral na kagaya ng mga apostol. Kagaya ng mga propetang si Jeremias, si Isaiah, si Habakuk, lahat ng mga propetang dakilang mga mangangaral ng Diyos na hindi nagsisinungaling sa tao, sa katotohanan. Gusto naming makakita. Panahon namin panahon ng mga manluloko. Ito pong panahon natin panahon ng mga panggagancho, panahon ng mga pagliligaw ayon sa Biblia, panahong mapanganib. May pag-asa pa ho ba kami makakita ng mga ngaral na sa Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Juan, sa Kapitulo 4, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Sino po ang nagsasabi ng talatang ito? Ang nagsasabi ang alagad na si San Juan. Ang kausap ang mga kapatid sa loob ng katotohanan.
But just before we continue, sinabi ni Brother Eli about sa pleading to God, when are we going to receive a person that is not false, yung hindi bula ang propeta. So sa perspective po ba ng MCGI, so I understand of course na si Brother Eli ang kumbaga main talaga na preacher, but the belief is only one lang po sa mundo, mga ka-U3, like after the existence of all the other preachers po, prior to Brother Eli sa atin pong panahon ngayon. So ibig sabihin po ba, na-restore lamang yung tunay na samahan sa existence ng Members Church of God International, mga ka-U3? Or ang belief is, prior to Brother Eli, prior to Members Church of God International in the Philippines, meron ding mga blessed readers, meron ding mga preachers, no, coming from different na mga era, different na mga centuries, mga ka-U3. So please let us understand what you guys think about that, because obviously this is a preaching ni Brother Eli. So my understanding and impression of course is that sila yung tama, di ba po? Kaya nga may criticism siya sa iba't ibang mga contemporary na mga preachers, contemporary na mga reliyon, saying that all these others ay hindi totoo. Exclusive po ba ang skill at ability ni Brother Eli as a preacher na siya lamang ang sinasabi na sensible preacher, or meron din pong iba pa? So please let us understand what you guys think. And of course, some other questions would arise from this kind of questioning. So dahil wala na po si Brother Eli, sadly, no, pinagpahinga na po siya ng Diyos, does it mean then that his skill was transmitted to Brother Daniel Razon? Or wala na pong preachers na kagaya ni Brother Eli kasi parang siya na yung nag-establish and then the others are what? Parang pinagpapatuloy na lang yung legacy niya? You know, something like that. Ang sabi ni San Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ang tanong natin, Diyos, may pag-asa pa po ba kaming makakita ng tama, ng totoong mangangaral, hindi plastic, hindi manluloko? Ang sagot, mga minamahal. Sabi niya, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Masama yung paniwalain. Masama yun. Sabi sa Biblia, mga minamahal, ito'y admonition na nanggagaling sa isang nagmamahal na mangangaral ng Diyos na si Juan. Ang sabi ni Juan, mga minamahal, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. May pag-asa pala naman tayo makakita ng sa Diyos eh. Meron ba? Meron. Sabi, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat meron pala naman dahil eh, kaya tayo susubok eh. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya hindi basta dampot ka lang ng dampot. Bakit? Maraming lumitaw eh. Kung ang matampot mo yung bula, kawawa ka. Kaya ka pinasusubok. Ha? Pinaglilibot ka. Kagaya nung ginawa ko nung araw. Nakinig ako sa saksi ni Jehovah. Nakinig ako sa pare. Kaibigan ko pa nga si Padre Reyes doon sa Philam Life Parish Church nung araw. Oh. Tapos, nakinig ako sa Iglesia ni Cristo. Nagbasa ako ng iba't ibang libro ng relihiyon. Bago ako nagdesisyong sasama sa samahang ito, kumbaga sa kawikaan Tagalog nagsunog muna ako ng kilay. Kaya ako naman sinabing kawikaan Tagalog, hindi pwede sa English yun. Kasi yung araw, tinanong ko yung lola ko, Lola, bakit ba ako nagsusunog ng kilay? Bakit ba kailangan para ka matuto, susunugin mo pa kilay mo? Hindi, kaganito kayo apo. Nung araw dito sa ating bansa, walang ilaw kundi yung kingke. Yep. Yung sa Kapampangan paritan. Sa Tagalog gasera yata ang tawag. Gas burner, doon. yeah. Na maliit na ilaw na kukuti-kutitap sa gabi. That's right. Pag ikaw nag-aaral nung kailangan idikit mo yung Of course. binabasa mo doon sa ilaw at pati ikaw didikit. Kaya kung minsan sa kadidikit mo, hindi mo napapansin sa kababasa may sunog na pala yung kilay mo. Yeah. Ayon. Ganun pala kahulugan nung nagsusunog ng kilay. Ngayon, bakit kailangang magsunog ka ng kilay sa pag-aaral sa relihiyon? Kung yung nag-aaral ng abugasya, nagsusunog ng kilay, kung minsan pagka mahaba ang balbas at bigoti, pati bigoti at balbas nasusunog, para lang matuto ng pagkaabugasya, lalo naman sa relihiyon.
lahat ng pwedeng sunugin, sunugin natin para lang tayo matuto ng relihiyon. Bakit? Sabi ng Biblia, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu, kundi niyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Maraming mga sinungaling ngayon. Bakit hindi sinungaling? O, tinanin niyo kung di sinungaling. Biro mo, Trinitarian ka. Yung isa naman oneness. Pinababayaan mo sumamba yung oneness dun sa Trinitarian, at yun naman Trinitarian, pinababayaan sumamba yung membro niya sa oneness. Eh di kumbaga sa babae, nagpapalitan kayo niya ng asawa at nagkaapiran kayo niyan. Bakit? Sabi, kung talagang yun mali, hindi ka dapat makisama ron. Tama? Kung yun hindi tama, hindi ka dapat nagkaroon ng bahagi ron. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng 2 Korinto, kaya kayo nakakahalata, pinamimigay kayo ng pastor nyo, pwede rin kayo makinig doon. Kaya lang, yung abuloy nyo, yun lang ang huwag niya ipamimigay. Dito nyo ikaibibigay sa Mother Church. Halatang halata, ang motibo'y salapi. Pakinggan nyo, sabi ni San Pablo, sa 2 Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Bawal o hindi? Ulitin ko, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat, anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? O anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa mga di sumasampalataya? Kita nyo, bawal ng Diyos yun. Kung na yung mali, sasamahan mo. Eh, itong mga pastor ngayon, pwede kayong mag-apiran. Pwedeng sumambaron. Yung sinasabi nilang, ecumenism. Na pwede kang dumalo ron. Eh, mali ang pananampalataya nun, sabi ng pastor mo. Sabi naman ng iba, yun naman ang mali. Sabi naman ng isa, yun ang mali. Eh, ba't kayo nagpapalitan ng ganon? Mali yun. Kung tama, tama lang. Ay, bakit ganon? Eh, kasi hindi naman mahal yung miyembro nila. Ang mahal lang sa miyembro nila ay pera. Kaya sabi, pwede kayong dumalo sa other Christian groups. Pero mga kapatid, yung abuloy nyo, love offering, dito sa atin nyo ibibigay. Di halatang halata. O kita nyo, natatawa yung mga charismatic na dating charismatic. Alam na alam nila. Si kapatid na Navarro, close up mo nga, charismatic yan alam na alam niya yung stroke ng mga pinanggalingan nila Ayan, si kapatid Navarro na isang biktima niyang mga matik-matik na yan. Ano ibig ko sabihin sa inyo mga kapatid? Kaya sabi ng San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Subukin nyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami manluloko ngayon. Maraming bulaan, maraming sinungaling. Ililigaw ang konti. Ilan na ililigaw? Ililigaw ang marami. Kaya yung marami ngayon, tiyak na tiyak ko mga kapatid. O sige, gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na yun Patutunayan ko, ang ligaw mas marami kaysa sa hindi. Kaya para wag maligaw ang marami, ito naman ngayon ang palatuntunan ng dating daan. Sa aming krusada na ipahayag sa tao, maging well-informed ang tao tungkol sa pasikot-sikot ng mga pananampalataya sa ating panahon sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya alamin natin, meron ba tayong pagkakataong makakita ng totoo? Sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng bagay. Sabi niya, huwag kayo magsisipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O di, meron sa Diyos. Meron sa Diyos. Kaya lang, yung mga sa Diyos na yon, nasa gitna ng maraming mga bulaang propeta. Mas marami yung bulaan. Mas marami manluloko. Mas marami yung manliligaw. Mas marami yung manghuhot-hot. Mas marami ang mga plastic, mga mapagpaimbabaw na kagaya ng mga eskribas at pariseo nung araw. Mas marami yon. Kaya pag hindi ka mag-iingat, malamang-lamang ang mapuntahan mo yon. Yung iglesia ng mga plastic na umiiyak na wala naman luha. Mga kapatid. Para nakakain ng kamyas na walang asin. Kaya asim-asim ng pagmumukha, wala namang luha. Yun ang naituro niyang mga pastor na yan na mga pag-aartista sa kanilang mga miyembro. Ako po'y pinagpala ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen.
Ano ang pagpapala sa akin? Dati nyo akong sabungiro, lasinggo, babairo. Ngayon mabait na ako. Mabait na raw siya. Halinga. Ay, ikatotoo itong amin. Dahil ako'y pinagaling ng Diyos. Ang tanong ko sa'yo, pinagaling ka ba o hindi ka gumaling? Kasi nasa Biblia, sabi ni Kristo dun sa babae, Thou art made whole. Pinagaling ka. Kumbaga, kung talagang kukunin mo ay essence ng salita, Yung loob Thou mo? art made whole. Kumbaga, binuo ka uli. Nag-undergo ka ng renovation. You are made whole. Ngayon gumaling yung hika. Pero manluluko rin. So I think yung point dito ni Brother Eli is yung tunay na kagalingan ba? Tama po ba? Hindi lang siya kumbaga yung sasakit. Kundi ito yung tungkol sa kung sino ka, yung pagiging ganap mo, pagiging kompleto mo from the broken pieces that you are. So you are made whole again. So yun po ba pinupunto ni Brother Eli? So which also makes me think, ano ang perspective ng samahan ni Brother Eli, MCGI, patungkol po sa healing? Kasi if you ask me, marami po sa mga organisasyon, religious groups, it's really easy na makakuha ng mga miyembro, di ba? Kung ang isa sa mga pinaka-need natin ay napupunan. There are groups that are financially secure amongst themselves na kung saan nagtutulungan financially yung kanilang mga member. That's one. Kung ako po na nasa, kumbaga, hindi magandang financial situation, I would really join a group that could satisfy me and could fulfill that promise, kumbaga, mga pangakong patungkol sa tulong pinansyal. Di syempre, mag-join ako dyan. That's one, no? Kasi necessity natin yan. Number 2, good health. Kung ang grupo na yan, nagpa-promise sa akin na hindi ako magkakasakit, hahaba ang aking buhay dahil marami naman po sa atin ang ayaw naman po mamatay agad. And di ba po, it would make sense na mas madali kang maiimbita, madali kang magjo-join sa mga ganitong grupo. So ano yung perspective ni na Brother Eli as to healing especially? And of course, I could really not stress this enough. Yung sinabi po mismo, no, na in a way, aligned din po sa ating goal dito sa Usap-Usap University. Sabi nga po sa Biblia, di ba, kinakailangan natin subukin. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. So like what I mentioned, ito po kasi talaga ang goal natin sa U3. We feature hindi lamang MCGI, but ibang mga reliyon, marami na po tayong na-feature. Meron tayong mga video reactions po niyan kasi yan po yung goal natin, na for people to compare and contrast and hopefully make you decide whether or not this is the particular road, kumbaga, na tatakakin nyo for your spiritual journey. Naalis yung sakit ng ulo. May buni naman. Nang sabihin ni Kristo dun sa babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Walang masama ron. Magaling na lahat yung buong pagkatao nun. Pati puso, pati isip, pati underarm alarm. Tanggal na lahat yan. Mga eri, gumaling daw yung hika niya, may buni naman siya. Pero sumasampalataya pa rin. Kasi nga ako'y biktima ng panluloko ng mga taong masasama. Kaya tayo nag-aaral, alamin natin. Maraming mga mangaral ngayon, pero ang sabi ng Biblia, yung marami, manluloko. Maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Subukin ninyo kung alin ang sa Diyos. Merong sa Diyos, pero mas marami yung hindi sa Diyos. Ang tanong natin ngayon sa Diyos, paano namin malalaman? Mas marami yung hindi sa Diyos. Paano namin malalaman yung sa Diyos? Ang sabi, subukin ninyo ang mga espiritu. Ayon. Yung aral, yung espiritu, yung katwirang daladala, susubukin mo para malaman mo yun sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung hindi mo susubukin, at ikaw tatango na lang ng tatako. Amen. Kaya bago kayo aamin, bago kayo papalakpak, iisipin nyo kung yung sinasang-ayunan ninyo ay nasa Biblia pa, pamumusong na sa Diyos. Sapagkat yung ministro ay nag-umpisa ng pamumusong. Umamen ka! Paano kayo pusong? Ayon sa Biblia. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, ganito ang sinasabi sa 29, mga kababayan, sa versikulo 12. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kita mo, maiiwasan mo ba yon? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, ang puno naniniwala sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod na susunod sa kanya, pawang masasama. Sino may sabi nun? Hindi ako. Hindi ko kayo hinahatulan. Kaya lang, pag napatunayan yung puno mo'y kasinungalingan ang sinasabi, umaamin ka, pareho na kayo ng puno mo. Nadadamay ka sa puno. Doon natutupad yung sinabi ni Kristo sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 14. Pakinggan nyo, mga kababayan.
Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yan ang malagim na sasapitin ng tao. Biro mo, bulag yung pastor mo. Bulag ka rin. Kahit ano sabihin, amen ka lang, amen. Kaya sabi ni Kristo, pag bulag ang umaakay, bulag ang inaakay, kapwa sila, Mahulog sa bangin. hukay. Halika rito, kapatid. Kanan. Amen. Kapatid, diretso. Amen. Diretso, kapatid. Amen. Hukay na pala yun eh. O, ganun ang ginagawa ngayon sa atin ng mga pastor eh. Inuuto tayo eh. Alam nyo, maraming nauuto ngayon, mga kababayan, lumalabas uto-uto. Bakit? Mga kapatid, taas ang kamay. Taas naman. Sumayaw tayo. I got a Christian spirit down in... Sasayaw ka naman. Where? Upo, mga kapatid. Upo ka naman. Luhod, mga kapatid. Luluhod ka naman. O, tumawa nga kayo? Tawa na naman. O, kayo ba, mga masasaya ba kayo? Oo. May mga pera ba kayo? Oo. Pinagpala kami ng Panginoon. Pinagpala tayo. Tayong lahat mayayaman. Oo. Wala po ba sa yung isa? Aba, hindi naman gano'n. Mag-isip kayo bago kayo kababayan ko, mga kababayan ko Pilipino, matagal na tayong ginawang object of ridicule niyang mga manlulokong mangaral. Matagal na tayong ginawang mga parang payaso na kung gusto tayong Puppet. sunod naman tayo. Gusto tayong wisikan tayo, pwede. Gusto tayong pababangunin tayo. Gusto tayong paupuin tayo. Huwag ganon. Huwag kayong basta-basta susunod na susunod. Aalamin muna natin kung nasa Biblia. Sapagkat kawawa tayo. Pagka bulag ang umaakay, bulag ang inaakay, kapwa mahulog sa hukay. Pag hiningi yung ikaw po, bibigay ka naman. Humingi ng lapo piring, bibigay ka naman. Humingi ng pambayad sa kuryente, bibigay ka naman. Humingi ng pampatrikula ng anak, bibigay ka naman. Lahat na lang hinihingi sa'yo, bigay ka ng bigay. Hindi masama yang magbigay kung ang pagbibigay mo'y kasang-ayon ng kasulatan. Pero baka ginagawa ka lang pala bigasan ng pastor mo. Wala naman kasi sa Biblia yung mid-year anniversary. Meron ba nun? Na mga kapatid, anibersaryo ng pagkatatag ng ating iglesia. Sa 27 ng Hulyo ay 20 taon na ang ating iglesia. Kaya meron tayong isang malaking pagtitipon at doon ay mag-aabuloy tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Saka nakakita sa Biblia, pag may anniversary, may abulo yan. Meron ba nun? O sige, kahit isang sitas lang, pakita mo. Ako naman pag may sitas, amen. Yuko ang ulo ko pag may sitas. Pagka wala, inimbento lang ng pastor. Saan mo ka kung mababasa yung hinihingin yung abulo yan ng Webis sa Biblia? Sabi ko doon sa pastor na Iglesia ni Cristo, wala ika sa Biblia yun. Napagkaisahan ika namin yun. Bakit ika kami nagkaisa? Meron ikang utusan Diyos na magkaisa kami. Ika, binasa. Babasahin ko rin. Eto, sabi. Yun daw abulo ng Webes, napagkaisahan daw nila, sabi ng pastor na Iglesia ni Cristo. Saan ika kumuha kayo ng batayan? Binasa ito. Babasahin ko. Katotohanang muling sinasabi ko sa inyo, kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Sabi ka ni Kristo, kung pagkasunduan ng dalawa sa lupa, ang tungkol sa anumang bagay na hihingin, gagawin ni ka ng Ama sa langit. Kaya kami nagkasundo, nahihingi kami ng abuloy pag Huwebes. O ano ka masama yan? Sabi ko, ang tanong ko sa iyo, kapatid, kasagot-sagot mo naman sa akin yung ministro doon sa liko, huwag mo ako tawagin, kapatid. Hindi ka tayo magkapatid. O sige, payag na ako. Ang tanong ko kako sa iyo, kaaway. Yung sinabi ni Kristo, na kung pagkasunduan ng dalawa o tatlo sa inyo sa lupa, ang tungkol sa anumang bagay na hihingin, gagawin ng Ama sa langit. Kanino hihingin? Kanino hihingin? Magkakasundo yung mga mangangaral na hihingi. Kanino hihingin? Iniligaw yung tao. Hihingin, hiningi sa tao. Basahin nga natin kung kanino hihingin. Basa. Muling sinasabi ko sa inyo,
na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kanino hihingin yung pagkakasunduan? Sa Ama. Hihingin sa Ama. Hindi sa Ang member. ginawa ng Iglesia ni Cristo, hiningi sa miyembro yung abulin ng Webes. Ligaw ba o hindi? Ligaw. Maling pakahulugan. Ang tinutukoy ni Kristo, pagkakasunduan ng dalawa, tatlo na hihingin sa Ama. Alin ba yung hihingin? Yung patawad sa kasalanan, yun ang hihingin. Katunayan, tuloy natin. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Nang magkagay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang kong magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa inyong hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Ang tema ng pag-uusap dito, yung pagpapatawad sa kasalanan. Kaya kung pagkasunduan ng dalawa, tatlo, ang hihingin sa Ama, ang isa ron yung pagpapatawad sa kasalanan, sa Ama hihingin, ipagkakalobe ka ng Ama sa langit. Ang katunayan yan, pakinggan nyo, sa unang Juan, ganito ating mababasa. Sa Kapitulo 5 at versikulo 16, at kung makita ng sino man ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan ng Diyos ng buhay na ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya ating hiningi. You know, one of the things really na na-appreciate ko kay Brother Eli, yung kanyang pagiging consistent, pag-expose ng different na mga religions. And to be honest, this is not easy to do. This is, in a way, very risky in our country. Pero for many, many decades, no, talagang yun ang naging legacy ni Brother Eli, na pagsisiwalat sa kanyang perspective as he read the Bible on what should be the right religion, kung ano ang dapat na gawin, papaano ang mga doktrina ng tamang reliyon. So, it entails a lot of courage, to be honest with you. And syempre, as we were listening, ang dami pong, kumbaga, quote-unquote, sinagasaan ni Brother Eli ng mga reliyon. Mormons, INC, Jehovah's Witnesses, SDA, Roman Catholic, for this preaching alone. So, sinasabi ni Brother Eli sa mga bagay na wala naman sa Biblia, kumbaga, napagdesisyonan lamang ng mga kapatiran is yung sa Webes daw po, for example, for INC, tapos for Born Again, like mid-year anniversary, meron bang ganon? So, it also makes me think na yung mga December na activities ng mga Born Again or evangelical churches na tinatawag na Thanksgiving, no? So, wala din po sa Biblia. And Brother Eli went back again to the concept of abuluyan, na it should be from God, no? Hindi yan kukunin mula sa mga miyembro. And then lastly, he mentioned about the forgiveness, yung 77 times kumbaga. So far for this preaching, I would say, jam-packed, ang dami pong mga lessons na makikita natin dito. And I think this is very useful for us to really evaluate kung anong meron po tayong mga paniniwala. Yun. Ang tinutukoy na ihihingi mo sa Ama, yung patawad ng kasalanan ng kapatid, yung pabor sa kapatid. Nung pakahulugan na ng Iglesia ni Cristo, hihingin sa Ama. Pera. Ang ginawa, hiningi sa Abulian. miyembro. Abulian ng Webe. O paano ngayon yun? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinabi ng Biblia. Mag-iingat kayo. Sa bawat espiritu, huwag kayo maniniwala. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilito ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. O meron pa lang sa Diyos. Paano mo malalaman yun sa Diyos? Malalaman mo ba yun sa buong bunganga ng mga ngaral? Kahit sino tumayo riyan, si Rawe sa Diyos Tanungin natin ang Diyos. Panginoon namin Diyos, sabi mo maraming bulaan, pero meron ding sa Diyos. Paano namin makikilala yun sa Diyos? Pakinggan niyo. Sa isang talata ng ikalawang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 18, ganito ang pahayag ng apostol na si San Pablo. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubili ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili,
kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi pwedeng kung sinabi niya, man of God, maniwala ka na agad. Hindi subok yon na ipinakikilala yung sarili niya. Hindi subok ng nagtatagubilin sa kanyang sarili. Sino yung subok? Yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya yung tagubilin ng Diyos, yung rekomendado ng Diyos, yon ang subok. Hindi yung inirirekomenda ng kanya sarili. Maniwala kayo sa akin, ako yung man of God. Maniwala kayo, ako yung sugo ng Diyos. Sabi ni Manalo, ako ang ibong mandaragit. Ako ang anghel sa sikatan ng araw. Ako. Agawan sila nakagawan doon. Ganun ba? Ang paniniwalaan natin, yung ipinagtatagubili ng Diyos. And tanong, Diyos, ano ba yung subok na ipinagtatagubilin mo? Paano ba makikilala yung subok na ikaw ang nagtatagubilin? Basa, 1 Timoteo 2:15, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayun ang subok. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kung gumamit ng Biblia, matuwid. Hindi paggamit na baluktot. Nakabasa ka. Ang nananalangin, itaas ang kamay. Anong ginawa mo? Ihinagay mo yung kamay mo. Matuwid ba paggamit mo? Hindi. Ang nakalagay, itaas ang iunat ang kamay. Ginawa mo naman, hindi mo inunat. Nagwawagayway ka. May dala pang panyo. Saan nakita yon? Ang sabi sa Biblia, iunat ang kamay na banal. Ang ginawa mo na, iwinagwagayway mo. Mali yun eh. Ang sabi, pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya yung paggamit, doon tayo magiging curious. Kaya aalamin natin sa Biblia, paano kung gamitin ito? Yung subok na maaral, kung gumamit matuwid, ginamit ito ni Joseph Smith. Ginamit ito ni Ginoong Manalo. Ginamit ni Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Ginamit ni Ellen G. White ang Biblia na Sabadista. Ginamit din ito ng mga paring Katoliko. Lahat ng mga ngaral gumagamit nito. Aalamin natin, sino ang gumagamit nito ng matuwid na paraan ng paggamit. Alamin natin nga. Gusto nyo, umpisahan natin? Sa susunod po natin pagtatanghal, umpisahan natin ang Mormons. Ginamit kaya ni Joseph Smith ang Biblia, ang matuwid na paraan ng paggamit ng Biblia, ng kasalita ng katotohanan? Kasi yun ang subok sa Diyos eh. Kung ginagamit na matuwid ang salita ng katotohanan. Umpisahan natin sa Mormons. Ito po'y kahilingan ng ating mga regular listeners. Magabang kayo, magmumula sa susunod na Lunes, atin pong pag-aaralan ang mga kabalakyutan ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints of Mormons na itinayo ni Joseph Smith. Pagkatapos, pagsusunod-sunurin natin yan, iba't ibang mangaral na yan, para tayo makasang-ayon sa Biblia na ang utos ng Biblia, subukin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Wala tayong layong masama, ang layo natin sumunod sa Diyos na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Aalamin natin sa pagtuturo ng kasulatan. Okay mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sure po ako sa mga viewers po natin magko-comment po dyan ng bitin. Bitin po ba? So comment down below. But anyway, ito po ay para sa akin, one of the signature talaga na preaching style ni Brother Eli, no? His ability to add humor. No? Nakakatawa, nakaka-entertain, but at the same time, very informative. Marami tayong natututunan, no? Sa perspective po ng religion. And Brother Eli, of course, has this tendency to really criticize openly, which is hindi po yan common, to be honest. Even sa
sa ating panahon ngayon, nako, masyadong risky. At yung mga programang po ito, I understand na bakit ang radio program, ang TV program ng Ang Dating Daan really had a very, very good appeal. Pero syempre po, dahil lumaki po ako sa Mindanao, to be honest, ay hindi po ako exposed no sa ganito po mga programa. And it may sound strange nga po, but it is really true na nasabi ko na rin po dati na mas nauna ko pong alam ang dating doon ni Brad Pitt kumpara sa Ang Dating Daan. But going back to Brother Ellie's preaching, so he had a very good na pacing sa kanyang preaching style. Nakikita niyo naman pag-emphasis po, slow down yung pagkakasambit ng mga salita and with volume no sa kanya pong boses. Ganyan po kasi ang technique po talaga sa public speaking. Kapag importante ang punto, dapat medyo bagalan. So ano pa yung mga na-mention ni Brother Ellie na gusto ko din pong bibigyan ng insight? Isa sa mga nagustuhan ko yung pag-equate natin ng salitang word of truth ano po sa Biblia. Kasi anong sinasabi dito ni Brother Ellie kanina? Matuwid dapat no ang paggamit ng isang tamang maangaral sa salita ng katotohanan. Napakagandang phrase po yung salita ng katotohanan. As a closing, hindi ko na po masasabi lahat po ng aking mga interjections no kanina dahil syempre I was watching it and giving a reaction in real time. Pero again, we have to arrive to the main point na subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. This of course lines up very well with the youthy perspective na kinakailangan natin na mapakinggan at mabigyan ng reaksyon ang iba't ibang mga sekta o denominasyon. So if you like these kinds of contents, ayan, mag-click na kayo ng like para ibig sabihin yan, nire-recommenda nyo ang video na ito sa iba pang mga viewers ng YouTube. You can watch that video over there. Ito playlist pa rin ng mga Brother Ellie videos. Subscribe ka naman kung hindi ka pa subscribe dahil napakarami nyo pong nanonood lang. Hindi naman pala subscribe sa U3. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.